stupid in the name of blind loyalty? With all due respect, Senator Raffy Tulfo, maaaring nabubusit ka na kay Gina Acosta. At baka nga, bago pa mag-umpisa yung trial, meron ka ng mindset, o sino pang mga senador, laban kay Gina Acosta at baka nga laban kay VP Sara Duterte. But we can ask difficult questions without being rude. Opo, pwede po natin gawin yon. Pwede pong gawin, lalo na ng mga senador. Siguro gigil na si Senator Tulfo, hindi naman natin siya mapigil, pero at masisi. Pero to call someone stupid, ang ibig sabihin po ng stupid, tanga. Ano? Maraming tagahanga si Senator Raffy Tulfo and mga senador for that matter. Sana po ay maging bahagi tayo ng paglikha ng isang mabuting Pilipino. Flash. May confidential fund yan May intel fund din yan O kaya yung Office of the President. Ayan na mga kababayan, ito pong si Anthony Taberna, pati si President Marcos Jr. ay binanatan na. At ito nga pong si Toplok, hindi po nakaligtas sa kanya. Bumaliktad na ba si Tunyeng mga kababayan? At itinakwil na ba si Marcos Jr.? At si Marcos Jr. mga kababayan, nanginginig na takot na kay VP Inday Sara. Panoorin niyo po ang buong bidyong ito nang malaman niyo po ang buong detalye. Grabe po mga kababayan ang detalye ng bidyong ito. Punong-puno po ngayon. Samantala, hindi ko na po kayo bibitinin at patatagalin pa mga kababayan. Ibibigay ko na po sa inyo ang mga detalye kung papaano po ang mga nangyayari dito sa ating bansa. Papaano po takot na takot itong si Marcos Jr. At may bonus tayo mga kababayan. Si Auntie Claire, nako, anong nangyari sa kanya? May masamang balita kay Auntie Claire mga kababayan. Huwag muna kayong matuwa ha. Baka naman mamaya. Panoorin nyo muna kung ano ang masamang balita tungkol sa kanya mga kababayan. Panoorin nyo muna yon ha. Bago kayo magkomento. Okay? Eto na. Hindi ko na kayo bibitinin. Ditong si BBM na mismo mga kababayan, takot na takot at nanginginig na dito kay VP Inday Sara. Ito po ang video. Nangangamba raw si Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad na maging presidente si VP Sara Duterte. At live po mula sa Malacanang, una sa balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, bakit nga ba nangangamba ang Pangulo? Pangamba raw ni Pangulong Bongbong Marcos na baka raw baliktarin ni Vice President Sara Duterte yung mga programa at reforma ng kanyang administrasyon kapag siya naging Pangulo sa 2028. Pero hindi raw siya nagsisisi na naging running mate niya si VP Sara noong 2022 elections. Gayunman, sinabi ni PBBM na hindi rin daw niya nakikitang pagkakamali yung unity team. Sinabi nga yan ng Pangulo sa panayam niya sa kanya sa Bloomberg Television. Sa press briefing naman ng Malacanang, ipinunto ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pagkakaiba na raw ngayon sina PBBM at si VP Sara. Una raw dyan, pinaglalaban ni PBBM yung karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pangalawa, nagtatrabaho raw ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Pangatlo, hindi rin daw siya naninira o nagbabanta sa buhay ng tao. At pang-apat, pinapanagot daw ni PBBM yung mga dapat managot sa iba't ibang issue gaya nga ng flood control scandals. Nangangamba raw si Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad. Ayan mga kababayan ha. Legit na balita po yan sa Channel 5 po. Hindi po natin gawa-gawa ito at hindi fake news. Now, ang reaksyon natin dito, bakit nangangamba ito si Marcos mga kababayan na baliktarin ni VP Inday pag siya nang naging Pangulo? Bakit? Kasi nga po mga kababayan, legit naman po ang kanyang pangamba dito. Dahil sigurado po, nagbanta na si VP Inday na di pwedeng walang managot mga kababayan. Bakit? Taliwas kasi sa sinasabi ni Auntie Claire na ito daw si Marcos ay seryoso pagpapanagot. Hindi po siya seryoso mga kababayan. Tingnan nyo nga po ito kung seryoso siya. Di ba doon sa kanyang tawag dito mga kababayan, sa kanyang suna ay may binanggit siyang speaker, dating speaker, pero hindi niya pinangalanan kung sinong dating speaker. Kaya ngayon mga kababayan, hindi pa rin nakukulong ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez na dating speaker. Dahil hindi naman putukoy talaga kung sino yun mga kababayan, di ba? Yan yung patunay na hindi ito si Marcos seryoso pagpapanagot at kabaliktaran ang mga nangyayari doon sa kanilang mga sinasabi. Panoorin niyo yung video.
Ito ang video mga kababayan. mentioned at the last SONA that Ayan tinatanong siya dito ng foreigner sa last zona na kanyang sinabi mga kababayan. Ito. lastly, you did mention at the last SONA that charges were imminent against the former House Speaker, your cousin. I wonder if there's any update when you would expect those charges to land, if it be in the next month. I think you should be asking that question of the Ombudsman, not me. I am not privy to the investigation that is being conducted by the Ombudsman. I am not privy to any kind of schedule. But the Ombudsman and his officers are very much on this subject, as I'm sure you have gleaned from his statements that he has been making in the past few weeks. So we leave it to the Ombudsman, and now that you've asked me, I'll give him a call and see ask him how is it going, just to give for my own. Kita nyo mga kababayan, tinatanong na siya rito ng international media kung ano na ang nangyayari doon sa iyong pinsan. At ang sagot lang niya mga kababayan, hindi mo akong dapat tanungin yan. Ang dapat mong tanungin ay ang ombudsman, sabi niya. Ano bang ginagawa ni Boyeng mga kababayan, yung ombudsman? Diba? Ang ginagawa ni Boyeng dati, lahat ng mga mayroon ng 4 na mga senador na hinog na. Pero sino lang po ang nakulong? Yung 2 lang po na mga kalaban nitong administrasyon or kritiko nitong administrasyon at kakampi ni VP Inday. Yun lang po ang nakulong, si Senator Jinggoy at saka si Senator Marcolita. Na samantalang si Senator Jinggoy mga kababayan ay malinis naman po siya doon sa mga investigasyon. Hindi nga napatunayan doon sa mga investigasyon, di ba? Pagkatapos mga kababayan, ito naman si Senator Marcolita, malinis din sa Comelec. Wala rin po siyang kaso sa Comelec mga kababayan, na-dismiss din siya doon. Pero ito ngayon ang pinakulong ni Remulla. Now, doon naman sa mga bumaliktat at kumampi sa kanya, nakasama doon sa mga hinog na, itong si Escudero at saka itong si Villanueva, ayan, kasama pa ngayon sa impeachment. Samantalang yung 2 na mga kakampi ni BP Inday, nakasama doon sa 4 na sinabihan niyang hinog na, ano nangyari? Nakakulong at hindi po ngayon makadalo sa impeachment. Diba? Tapos ngayon, sasabihin ni BBM, pag tinanong siya ng international media, seryoso ka ba talaga doon sa pagpapanagot? Sinami mo, di ba, dating speaker? Pinangalanan niya ngayon, pinsan, sabi nitong nagtatanong. Ang sagot niya, doon ka sa magtanong sa ombudsman. Kita niyong katarantaduhan nitong magpinsan na ito mga kababayan? Kanya-kanya silang takipan, kanya-kanya silang nakaw sa bayan, pero kanya-kanya silang palusot ngayon. Tapos mayroon pa tayong spokesperson na si Auntie Claire mga kababayan, na pagkadalahira, mayroon pong nangyari sa kanya ngayon. Well, bibitinin ko muna kayo ng konti ha mga kababayan. Ito po, ito natin makikita kung ano po ngayon talaga ang totoong ginagawa nila. Kaya naman mga kababayan, hindi po katakataka yung sinasabi ni Marcos mismo, ni BBM, na nangangamba siya, takot na siya, nanginginig na siya dito kay BP Inday pagka maupo bilang Pangulo. Dahil may nauna na pong banta si BP Inday na hindi po pwedeng walang managot mga kababayan. Kung kaya't, asahan po natin ito. Na may mananagot po talaga dito ngayon sa nangyayaring flood control issue at pagnanakaw mga kababayan. Now, anong punto natin dito? Bukod dyan mga kababayan, itong si BBM, hindi na talaga maitago ang kanyang pangamba. Alam nyo, hindi lang ito basta pangamba mga kababayan, nanginginig na po talaga ito. Takot na po talaga sila. Kasi it's a matter of time na lang mga kababayan. Wala na pong 2 taon. Matatapos na po ang kanilang paglapastangan sa kaban ng bayan. At babaliktad po nila ng katotohanan. Kitang-kita naman po ang nangyayari ngayon eh. 'Di ba? At dito nga po, si Katon Ying mismo ay pinuna na itong si Marcos Jr. or binanatan na. Nakakagulat mga kababayan. Totoo ba ito o pa-clickbait ka lang BMR? Well, kayo nang humusga pag napanood nyo po ang buong video. Samantala, ito muna ang nangyari kay Auntie Claire. Anong gusto nyo? Wag muna ihuli natin kay Auntie Claire pagkatapos na itong banat nito ni Tonyeng. Kasi nakikinig po ako sa request ninyo eh. Sorry Ito muna ang banat muna ni Tonyeng kay Tolpo. Tapos diretso tayo sa banat ni Tonyeng mismo kay Marcos Jr. Okay?
Sige, tuloy natin ito mga kababayan. Ito po, panoorin natin ng buo. Panoorin natin ito ng buo na binanatan ni Tunying, ito pong si Tulfo at si Marcos Jr. You are stupid in the name of blind loyalty. With all due respect, Senator Raffy Tulfo, maaaring nabubusit ka na kay Gina Acosta. At baka nga, bago pa mag-umpisa yung trial, meron ka ng mindset, o sino pang mga senador, laban kay Gina Acosta at baka nga laban kay VP Sara Duterte. But we can ask difficult questions without being rude. Opo, pwede po nating gawin yon. Pwede pong gawin, lalo na ng mga senador. Siguro gigil na si Senator Tulfo, hindi naman natin siya mapigil, pero masisi. Pero to call someone stupid, ang ibig sabihin po ng stupid, tanga. Ano? Maraming tagahanga si Senator Raffy Tulfo and mga senador for that matter. Sana po ay maging bahagi tayo ng paglikha ng isang mabuting Pilipino. Flashback. Si Senator, magkano Si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, Grabe, no? No? Opo. Generous. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Mga galing sa tax. Mas lalo si ano. Ay, nako. Yung nandun sa hearing na Senator, bigyan mo ko initials lang. Ako yan. Hindi, first letter ng first name. Sige. First letter. First name. R. R. Mm. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. Sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf? Hindi. Second, pangalawa. Pangalawa. Pangalawang letter ng last name. Opo. You are stupid in the name of blind loyalty. With all due respect, Senator Raffy Tulfo, Yan, mga kababayan. Ayun ang bumasa doon. Yung first name daw po ay R. Yung dulo daw po sa ikalawa ay F. Basahin nyo na po yun kung sino po yun. Na 250 to 300,000 ang tip. Wala pa pong nangyayari ito. Diyan po sa babaeng bayaran. Ako mga kababayan, wala pang nangyayari. Halos mahigit na pong kulang-kulang kalahating milyon ang binibigay nitong isang senador daw po na nasa hearing, mga kababayan. At nagngangalang R at saka F, yung dulo daw po ng pangalan. So, sino ba ito, mga kababayan? Ba? Itong taong ito, ngayon mga kababayan, ay pinaghinalaan, siya yun, si Robust. Ayon doon sa mga sinasabi nila, Well, yung kuya naman nito, mukhang nagdepensa na rin dito, di ba? Yung kuya nito, yung matandang hukluban na binakayan lang ng babae lang, nakabagbakay sa kanya. Palibasa kasi, akala mo naman sinong mga matatapang, sinong mga magagaling, kayabang-yabang, ayun, babae lang, black eye na ang inabot niya, di ba mga kababayan? So ngayon, ito naman si Tulfo ngayon, si Rap, nako po, nagbida-bida mga kababayan. At ngayon nga, napansin ka na ni Anthony Taberna at binanatan ka dito, dahil napakatalagang wala. Kung abogado to, dapat na ito bigyan na ito ng suspindihin na ito mga kababayan kasi hindi po karapat-dapat yung salitang stupid, Napaka-unprofessional, di ba? Hindi po tayo professional dito. Pero hindi ko naman po pwedeng sabihin agad-agad yun. Stupido. Di ba? Sinabi niya harap-harapan, stupid, stupid na, masyadong nakakapangliit, di ba mga kababayan? Hindi ito maganda. Hindi ka karapat-dapat na magsenador, Tulfo, dapat mag-resign ka na. Yung anak mo, isang tunggaan lang, milyon-milyon, alak, di ba? Bumubunjing na. Kaya salot kayo sa bansa natin, dapat magsipaglayas na kayo, magsipag-resign na kayo. Sabagay, itong si Bindalo, may passport din naman ito Naging American po ito Dapat talaga magsipag-resign na kayo, magsipaglayas na kayo sa Pilipinas. Pahirap kayo sa bansa ng Pilipinas, wala kayong silbi. Kayo yung mga malalaki ang mga nakipakinabang sa mga Pilipino. Biruin mo, ang programa nito, in due respect sa programa nito may mga natutulungan. Pero sa totoo lang, mas malaki pa ang kanyang kinikita doon sa kanyang binibigay sa mga taong pinagkakakitaan niya doon. Tingnan niyo yung mga views niya, di ba, ang lalaki? Milyon-milyon po ang kinikita nitong programa niya pero ibibigay niya doon sa kanyang kinontent,
maliit lang po mga kababayan. Kung ako doon sa kanya mga kinuntin, dapat magreklamo eh. 'Di ba? Reklamo itong mga ito, singilin siya ng talent fee doon eh. Dahil doon sa content niya doon, kumita sila, 'di ba? Okay mga kababayan, tuloy tayo. To, si Tonyeng binanatan itong si Tulfo. Ito naman si Marcos na mismo at nakakagulat po ito mga kababayan. Pero tandaan po natin, alam po natin na ito pong si Katunyeng ay isa po itong masugid na supporter po ni Marcos. Alam naman po natin, di ba, previously. Pero alam nyo ba mga kababayan, aside from supporter po ito ni Marcos, ay isa rin po itong INC. Sa mga hindi pa po nakakaalam, At alam nyo naman po kung ano po ang pagkakaisa ng INC. At alam nyo naman po, kung INC ito si Katunyeng, kapatid ito sa relihiyon ni Senator Marcoleta. At ano ba ang nangyari kay Senator Marcoleta? Mga kababayan. Sa tingin nyo kaya bilang kapatid, bilang kapanampalataya, hindi rin kaya nasasaktan si Katunyeng sa nangyari kay Marcoleta? Tanong ko lang yan ha. Tanong ko lang yan. Kayo ba mga Katoliko, halimbawa, kapwa mo Katoliko, kapwa mo Muslim, alam mo namang walang kasalanan, hindi ka rin ba nasasaktan kung sakasakaling nangyayari sa kanya ito na alam mo na wala itong katotohanan, alam mo na wala naman talagang di ba? Hindi ka ba nasasaktan? Tuloy natin, ito na sa Katunyeng, ang banat na rito kay Marcos Jr. Natawa ako dito sa isa, nabuksan ko kasi itong Facebook, YouTube channel ng DZRH eh. Sabi nung isang nag-message, ipilit mo pa Tunyeng iyang narrative ng palasyo. Hindi ho narrative ng palasyo ang pinakikialaman ko. Pag-iisip ko po ang pinakikialaman ko. Ayan na mga kababayan, may nag-comment na po sa kanya dito na sa kanyang Facebook na sinasabi, ipilit mo pa Tunyeng ang narrative ng palasyo. Diba nga? Kasi nga, itong si Katunyeng ay talagang supporter ito talaga ni Marcos Jr. Ilang beses naman po natin nakita, di ba? Pero despite na supporter siya, mayroon pong mga nagko-comment sa kanyang Facebook. At yan nga po, ipilit mo pa Tunyeng ang narrative ng palasyo. Tuloy natin. Gusto ko lang magtanong dahil gusto kong mag-isip. Di ba? Gusto kong mag-isip. Hindi ako nakatuon lang kay VP Sara eh. Ang totoo nun, lahat ng may confidential fund sa gobyerno, kahit anong ahensya ng gobyerno, kapag ginagago na tayo, pasensya na kayo sa termino ha, pagka inuungas na tayo, pagka inuungas-ungas na tayo, halimbawa yung Office of the Mayor, may confidential fund yan eh. May intel fund din yan eh. O kaya yung Office of the President, pagka nag-disburse ng pera at sinabing itong perang ito, binigay kong ganito, papayag ba kayo? Kung ikaw yung may-ari ng pera, papayag ka ba? Binigyan mo ng pera, tapos ang ginawa dun sa pera hindi, inirelease ko kasi natin kasi yung pera, binigyan natin na 100 milyon yan kasi ibinigay kay Informant 1 ang pangalan ni Pusa, Informant 2 pangalan Aso, Informant 3 kay Daga. Pagka ganun, pag pumapayag ka doon, okay na sa atin yun. Wala kayong pakialam dito sa pinag-uusapan natin. Kumbaga, okay na sa atin yun. Payag kayo dun. Pero hindi ako papayag sa ganun. Kasi pera nga natin yun. Sasabihin nyo, bakit ikaw mainit ka sa confidential fund, sa flood control fund? Sino masabi sa inyo hindi? Kaya nga, galit na galit tayo eh. Kumbaga, ang sinasabi lang natin, dahil ito yung pinag-uusapan, ito yung opinion natin dyan. Pero sa usapang flood control, mga tulisan din yun. Dapat din talagang managot yung mga impacto na yun. Hindi pwedeng makakawala yung isa tapos mapapanagot yung isa. Kaya nga ayaw natin ng selective justice di ba? Kung may mananagot sa flood control at tama naman, dapat may mananagot na sa iba pang mga buktot sa pamahalaan. Hindi pwedeng ang mananagot lang yung isa. Hindi naman pwedeng Katunyeng, bakit yung iba gumagawa nito? Ba't kami hindi gagawa niyan? Para mo nang sinabi na Katunyeng, yung sa gobyerno nagnanakaw baka pwede magnakaw na rin ako sa tindahan. Kagaya yung ginagawa ngayon sa Amerika, yung mga business establishments ngayon sa LA, merong mga pinapasok ng mga establishmento. Gagayahin na rin namin yan.
Ganun ba tayo? Ganun ba ang lipunan natin? Dahil ginagawa ng iba yung masama, gagawin mo na rin masama? Hindi ganun. Tuligsain natin yung masama, sama-sama tayong tumuligsa ng masama, at the same time, ang gagawin naman natin ay tama o yung mabuti. Di ba ganun? Hindi pwede, ba't yung iba gumagawa ng ganun? Ba't pinapabayaan mo? Hindi pa sila ligtas. Wag natin silang gagayahit masasama yung ginagawa nila. Pero hindi ibig sabihin nun, na kapag may ginagawang masama yung iba, papayagan na rin natin gumawa ng masama yung ibang tao. O yung kinakampihan natin, o yung minamahal natin. Hindi. Dapat pare-pareho tayong magtakwil sa masama. Ayaw nyo ba yun? Hindi, tama ba yun o mali? Dapat sama-sama nating itakwil ang masama sa gobyerno at ang gumagawa ng masama sa gobyerno. Dapat ganun ang ating policy. Hindi sila ginagawa. Ba't yung sinusuporta ko, maliit lang yung ninakaw bakit ito pinag-iinitan? Hindi ganon. Dapat galit tayo sa gumagawa ng masama, malaki man o maliit ang ginagawang masama, lalo kung pagnanakaw. Sama ang dos. Yan mga kababayan, ang buong sinasabi ni Katunying dito. Dapat galit tayo sa lahat, no? Gumagawa man ng masama, lalo na sa pagnanakaw, maliit man o malaki. Tama ka dyan, Katunying. Ano ho? At dito, importante yung sinasabi mo na yan. Na hindi lang si VP Sara dapat nakatuon tayo. Nakatuon din tayo doon kay Marcos Jr. Tandaan ninyo ha, inuusisa natin si VP Inday Sara sa halagang 125 million confidential fund. Pero si Marcos, 10 billion, 11 billion, wala man lang isang nagtanong sa inyo. Kaya valid, Katunying, yung pagtataka ng taong bayan, wag mo itong i-discount. Kaya kung may mamuna sa inyo dahil napupuna kayo, dahil wala rin kayong halos pagpuna doon sa mas dapat punahin, para bagang ganito, nasusulat yan sa Biblia Di ba? Nasusulat yan sa Biblia, sabi ng Panginoong Jesucristo, ikaw na nagsasabing masama ang iyong kapwa, pero hindi mo nakikita yung tahilan sa iyong mata. Ha? Ba? Mayroon yan mga kababayan Puna tayo ng puna na masama itong ginagawa ni VP Inday Sara. Pero mismo itong mga congressman, mga kababayan, mayroon din silang mga dapat ipaliwanag sa taong bayan. Ano yung paliwanag niyo sa mga MOOE ninyo? Saan nyo ginastos yan, yung mga pera na yan? Yung budget ng kongreso, saan nyo dinadala yan? Diba? Tama ang sinasabi mo, Katunying. Kaso nga lang, hanggang salita lang. Wala kayong aksyon. Nasaan ang aksyon ninyo? Sinasabi mo pa, pati mga mayor. Oo, mayroon. O sige, mayroon. Pero mayroon ba kayong mga mayor na inimbestigahan bukod kay VP Sara? Wala. O. Sinasabi mo ngayon, kahit yung iba dyan, mayroon ba kayong inimbestigahan na katulad ng kay VP Sara? Wala. O, sinabi mo pa ngayon, binanggit mo pa, si Marcos Jr., ang presidente, di ba? O, ito mga kababayan, di ba? Hindi naman tayo nagbanggit ito, siya naman O. Saan na yun? Ito yun, no, mga kababayan. Sinabi niya rito yun na pati presidente, di ba? Kapag ginagago na tayo, pasensya na kayo sa termino pagka inuungas na tayo, pagka inuungas-ungas na tayo, halimbawa yung Office of the Mayor, may confidential fund yan May intel fund din yan O kaya yung Office of the President. Pagka nag-disburse ng pera at sinabing itong perang ito, binigay kong ganito, papayag ba kayo? Kung ikaw yung may-ari ng pera, papayag ka ba? Binigyan mo ng pera, tapos ang ginawa dun sa pera hindi, inirelease ko kasi natin kasi yung pera, binigyan natin na 100 milyon yan kasi ibinigay kay Informant 1 ang pangalan ni Pusa, Informant 2, pangalan Aso, Informant 3, Daga. Ang milyon ba dun sa pera? Kung ikaw yung may perang ito, kaya nag-funding yan The Mayor, may confidential fund yan May intel funding yan O kaya yung Office of the President. Oh, yan, Office of the President. Ikaw mismo may sabi niyan. Pero mayroon bang investigasyon sa Office of the President na mas malaki, bilyon-bilyon yung pera? Oh, magkano ba ngayon ang confidential fund ng Office of the President? Sige nga mga kababayan, magkano ba ang confidential fund
Confidential fund, confidential funds ng Office of the President. O, tingnan natin kung magkano mga kababayan. Pero wala pong investigasyon, di ba? Ang ganda na sana, Katunying eh. O, nababanggit mo, Presidente. Office of the President dapat imbestigahan din. Kaso walang investigasyon. Di ba? Yun ang problema, Katunying. Kasi nga, napupuna kayo ng taong bayan. Masyado ninyong tinututukan ang pagpuna kay VP Sara, pero sa Office of the President, wala. Ito, FI 2026, humigit kumulang 4.5 billion. Dito lang yun sa 2026, confidential intelligence. Sa 2025, 4.56 billion. At mayroon siyang 2.3 billion sa intelligence fund. Diba? Para naman sa buong national government, ang 2026 ay may kabuang humigit kumulang 11.8 billion na confidential at intelligence fund. Hindi lahat iyon napunta sa Office of the President. Pero mga kababayan, makikita mo talaga dito, ang lalaki. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Pero ang tanong, mayroon bang nag-imbestiga dito sa Office of the President? Wala. Diba? Napakalalaking pera. Wala. So yan po yung mga tanong dito, Katunying. Ang ganda na ng mga banat mo eh. Di ba? Ang ganda na ng mga banat, pero sumasablay pa rin. Napupunta pa rin sa, ito pa. Diretso na tayo sa nangyayaring impeachment. Di ba ang impeachment, mga kababayan, ngayon ay pinag-uusapan yung confidential fund. Kung sino talaga ang gumastos. Pinipilit talaga nila na si BP Sara talaga lahat ang may ano nito. Eh mayroon pong tao na nakalaan dyan eh. Pero ang tanong talaga, mga kababayan, bakit ayaw na ayaw nilang ipatawag yung taong ito? Diba? O kamukha nito ngayon, mga kababayan. Ito, may post po dito tayo nakita. Itong si Chihuahua oh. Sabi ni Chihuahua, maliwanag na yung kwento eh. So kung isasama siya, Colonel La Chica, baka mamaya makagulo lang siya ng kwento. Anak ng putak Chris ka talaga, Chowa. Oh. Mayroon din akong alam na kwento, Chowa. Kwento ni Yorme na ikaw ay 4 billion din mahigit ang flood control pera mo dyan sa District 3 ng Maynila. Ngunit, asaan, Chowa? Asaan ang paliwanag mo? Bakit bahang-baha pa rin ang District 3 ng Maynila? Saan mo ginamit yung 4.3 billion para sa flood control? Eh bahang-baha diyang Maynila na yan, yung district mo. Maliwanag yung kwento yun ni Yorme. Kung kwento palang pag-uusapan. Diba? Nakikita dito, mga kababayan, hindi lang ito basta politiko. Attorney pa ito. Supposed to be, dapat alam niya yan eh. Diba, mga kababayan? Oh. Maliwanag yun. 4 billion mahigit. Pero wala siyang alam doon sa baha ng Maynila. Pero tuloy-tuloy pa rin, bumabaha pa rin ang Maynila. Anak ng tokres kayo talaga. Naghahanap kayo ng totoong due process. Tatanggalin ninyo si BP Inday Sara, pero sa gusto nyo lang na ebidensya at hindi pa ebidensya, kwento nyo lang. Sinong gago ang gusto ninyong mamaniwala sa inyo? Sinong mga tanga na mga tao? Sinong mga estupido? Ayon kay Tulpo, sinong mga stupid ang gusto ninyong maniwala sa kwento ninyo? Piruin mo, lahat ng mga testigo, tinuturo itong sila Chica. At noon, may rason pa daw, mga kababayan, dahil ito daw sila Chica, ano kasi ito, mga kababayan eh, active colonel pala ito. Active, no? Mayroon pong ginawang cleansing noon, mga kababayan, yung mga army mismo sa kanilang hanay. So,
may rason na hindi muna siyang ipatawag kasi nga nagkakaroon muna ng sariling investigasyon. Pero tapos na daw mga kababayan eh. Tapos na ang sarili nilang investigasyon at nag-post na nga itong sila chika na handa na siya humarap pag ipatawag siya. Eh bakit ayaw nyo ipatawag? Dahil ba okay na sa inyo yung kwento ninyo? Anong kwento ninyo? Na hanggang doon lang kay Acosta? Na sinabi naman ni Acosta, binigay niya kay La Chica? Tapos i-impeach nyo na si BP Inday? Anong katangahan yan, Chihuahua? Kung ganun palang gusto mo mangyari na hanggang kwento-kwento lang, di maniwala na rin tayo doon sa sinabi ni Yormes Comorino na 4 billion ka mahigit natanggap mo dyan sa flood control ngunit binabaha pa rin ang Maynila. Diba, Chua? Ganun ba ang gusto mong palabasin dito? O, paliwanag mo yung sinasabi ni Isko. Mga kababayan, di ba? O takot na talaga kayo. O katulad ni BBM, nanginginig na talaga kayo dahil mismo ng itong si Marcos Jr. ay nangangamba na rin. Dahil sigurado talaga, sigurado, mananagot kayo pagka si VP Sara na ang maupo bilang presidente. Ngayon kasi, kakampi kayo lahat eh. Wala talaga magpapapanagot sa inyo, di ba? Wala talaga. Dahil kanya-kanya kayong takipan eh. Pero antayin ninyo. Pag ito na pong si VP Sara na ang maging presidente. Ayan mga kababayan. Ito ha, pinapakinggan ko na po ang inyong mga request. Pinapatapos ko na muna yung video bago po tayo mag-react. Para din sa inyo yan kasi kayo po ang importante sa akin eh. Pinapakinggan ko po ang inyong mga opinion, question, okay? Kaya na mga kababayan, ito na. Si Auntie Claire, kumustahin na natin bakit may masamang nangyari sa kanya. Ito po mga kababayan. Di plano karon sa Jensen City Council ang pagdeklara isip persona non grata ni Undersecretary Attorney Claire Castro. Isa na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakatatanda or sa mga ibang tao. Nakapukaw sa atensyon sa pipila ka miyembro sa Jensen City Council ang pamahayag ni Presidential Communication Officer Undersecretary Claire Castro kalabot sa pipila ka magtutudlo dungan sa nahitabong Sambuanga shooting nga gikalambigitan sa estudyante sa sesyon Martes sa buntag Agosto 25 ni kasamtangang tuig gumikan sa teacher remark ni Castro. Giplano ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang ang pagduso og resolusyon nga mo deklara kang Castro nga unwelcome o persona non grata sa syudad. And she made such kind of remark, a lawyer as she is. Actually, I would like to pass by the next regular session the resolution declaring Jose Claire Castro persona non grata in the Philippines. I sympathize here in General Santos. Dugang sa Vice Mayor, dili niini madawat ang pagbasol ni Castro sa mga magtutudlo sa pagkawalay batasan sa pipila ka magtutungha. Samtang luyo sa pagsaway og panawagan nga mangayo si Castro og pasaylo, gibarugan niini ang pamahayag nga dunay pipila ka teacher ang misupak sa moral standards. In the heart of changing lives. Ayan mga kababayan. Ito ang masamang nangyari sa masamang bunganga nitong ni Auntie Claire ninyo mga kababayan. Pag nagkataon, parehas na sila ni Torre na mayroon pong mga persona non grata. Ibig sabihin, hindi po welcome sa General Santos City. Ito pong si Auntie Claire Castro ninyo. Dahil po sa kanyang remarks na diretsahan niya pong sinasabi na mayroon daw pong ilan na mga teacher na mga nagtuturo ng hindi ka nais-nais. Grabe mga kababayan. Dito mo talaga mapapaisip ka talaga, abogado ba talaga ito? Kasi alam nyo mga kababayan, hindi po ako abogado pero alam mo yon,
ang abogado mismo, mga kababayan, mayroon pong ano yun, may tinatawag silang SIPRA, no? Code of Ethics, no? Mayroon silang sinusundan doon eh. Alam niyo mga kababayan, sa kaso lang, halimbawa sa kaso na yan, kaya nga sumasablay itong, matatalino po itong ibang mga abogado, kaso nga lang nabububo po sila mga kababayan. Kasi nga po, hinahayaan po nilang lamunin po sila ng sarili nilang, kumaga, wise, pantas sa sarili, yon. Masyado po silang pantas sa sarili. Ang yabang baga. Doon po mga kababayan, nagiging bobo, nagiging nagkakamali sila. Dahil po sa hinahayaan nila, lamunin sila ng kayabangan nila at pagiging pantas sa sarili. Kaya nga po lagi po ako rito mapagkumbaba, no? Lagi ko pong binababa ang aking sarili. Dahil anytime po, puron po tayo na magkamali sa ating sasabihin. Kaya iniiwasan ko po na para bagang makita akong parang nagmamayabang, nagmamataas, nagmamarunong. Iniiwasan ko po yun mga kababayan. Kahit pa minsan alam ko, hindi ko kaagad ina-assume na alam ano na talaga ako, no? Kasi ang hirap mayroon ka talaga mga kababayan bilang tao, prone po tayo na magkamali, no? Prone po tayo niyan eh. Pero itong kasi mga ito, dahil nga siguro matataas ng pinag-aralan at nasa mataas na posisyon, kaya siguro parang alam mo yun, sa tao talaga naging hindi naman talaga diyan ang likas eh sa ating sistema eh. Ang likas po sa atin mabuti, ang likas po sa atin mapagkumbaba. Tingnan nyo ha, saan ba tayo kinuha? 'Di ba sa alabok ng lupa? Sa pinakababa tayo kinuha. Yun po tayo nilikha ng Diyos eh. That is significant po na tayo ay dapat lagi pong mababa, magpakababa. No? In due respect dun sa iba talaga kasi yung prinsipyo ng iba kasi talagang hindi nila tinatanggap na mababa sila eh. Gusto talaga nila lagi silang alpha, lagi silang mataas, lagi silang magaling, di ba? Pero para sa akin, tinitingnan ko po ito na pagka ganyan po ang perception ng utak mo lagi, matitempt ka talaga na magmayabang at magkamali ka. Katulad dito. Oo, minsan talaga may mga teacher na over minsan pagka nagturo, nagsalita, di ba? Pero wag mong diretsahin sabihin na mayroon talagang nagtuturo para maging masama yung isang kasi pag ganun po ang naging thinking natin at dumami yan, eh sino pa ang pagtuturuin, pagtitiwalaan natin dalhin na sa school ang ating mga anak? Kasi mayroon na tayong maiisip sa utak natin na itong ating mga anak pala pagka dalhin natin sa mga teacher, baka turuan ito ng mga maging masama eh. Di ba ganun mga kababayan ang magiging lalabas niyan? Kaya hindi yan dapat. Mayroon po tayo dapat presumption na ang mga teacher mabubuti. Tama ang kanilang itinuturo. Bakit? Bakit pa natin dadalhin doon ang ating mga anak? Kung alam na pala natin, may presumption na pala sa utak natin na tuturuan ito ng masama. Gets niyo yung point ko mga kababayan? Kaya sablay talaga eh. Yan po lumalabas. Pagka maging pantas ka sa sarili mo, sasablay ka talaga. Katulad nitong mga abogado ngayon sa impeachment. Sa kanilang gigil na para gumaling, maging magaling sila sa balitaktakan, nauuwi po sila sa sa kanilang pagiging pantas sa sarili, matatalino magagaling sila mga kababayan, pero bumabagsak po sila sa kabalbalan. Tingnan nyo itong siligutan mga kababayan. Di ba mayroon dating pronouncement na mayroon to dati silang pronouncement na sinasabi nila, yung mga prosecutors daw ay talagang to convict. Mayroon talaga silang bias. Which is, mga kababayan, nakalimutan nila sa SIPRA law nila, yung parabang sa mga religion, mga Christian, Biblia. Sa Muslim naman, Quran. At sa iba ng mga, sa school naman, lesson plan, libro. May mga ganun-ganun ba na basihan kung bakit ka nagsasalita? Sa pananampalataya, Bible or kaya Quran. Or kaya sa ibang mga pananampalataya kung ano man, di ba? Tapos, mayroon palang nakasulat mga kababayan sa Biblia ng mga abogado na hindi pala yung isang prosecution, yung isang defense, hindi pala yan to acquit or to convict. Wala pala. Kundi nandoon pala sila para pangalagaan nila
yung kung ano, yung batas. Yun pala ang patunayan nila doon. Dahil sa pagpapatunay nila, ma-acquit nila yung akusado or ma-convict nila yung akusado. Basta importante, masundan nila yun. Yun ang nakalimutan nila. Kita nyo mga kababayan, dito po lumalabas, pagka pantas ka na sa sarili mo, babagsak ka talaga sa kabalbalan. Yan po ang punto natin dito. Katulad dito ni Auntie Claire Castro. Di ba? Ang talino sana. Kaya lang ang katalinuhan ginamit sa kabalbalan. Sumobra ka na, madam. Tapos ayaw pa nitong mag-sorry, mga kababayan. Kita nyo yan? Mayroon po tayong ganitong klaseng mga namumuno na pinapasweldo ng bayan. Minumura na lahat ng ating mga kababayang OFW, makapal pa rin ang mukha para magsalita ng hindi maganda sa ating mga guro. Kita nyo yun? Mayroon tayong mga ganitong klaseng empleyado. Oh. Pero saan sila nakatutok, mga kababayan? Dito sa impeachment kay VP Inday. Tingnan ito, oh. Ito nga po mga kababayan, kanina lang po ito. Just in to ensure order in VP Sara Duterte's impeachment proceedings, Senator Chis Escudero announces a two-strike rule against those who publicly disclose details on the merits of the case with repeat violations carrying fines of up to 30,000 pesos. Violating lawyers may also be referred to the Integrated Bar of the Philippines and or Supreme Court for disciplinary action. Kita nyo? Ito na po yun mga kababayan. Bakit nagkaroon ng ganitong ruling si Senator Presiding Judge Escudero? Bakit? Kasi mayroon pong gumagawa ng kabalbalan dyan. Ayan nga po si Digutan. At saka si matandang hukluban din na abogada. Diba mga kababayan? Yun. O ito. Pakinggan yung sinasabi ni VP Sara. Itong isa sa magandang sinabi dito ni VP Sara. A strong case does not need the adornment of theatrics. A senator calling a witness stupid, a lawyer calling me the mastermind of a scam, or another witness referring to me as a brat does not prove a case, nor does it produce evidence. Insults reveal the need to find confidence in the face of a weak presentation. Ayan mga kababayan. Tagalog na nito, iginiit ni VP Sara na hindi kailangan ang theatrics sa isang matibay na kaso. Anya, hindi mapapatunayan ang mga aligasyon sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga sangkot sa impeachment trial. Kumpak, VP Inday Sara. Hindi nyo talaga kayang patunayan kung mang-insulto lang kayo. Manapa, nadagdagan ko pa yan, VP Inday Sara. Dito ha, sundan nyo mga kababayan ng ang logical points na gusto kong, practical logic na gusto kong ipasunod sa inyo ha. Ganito yon. Itong defense, itong prosecutors, sa pangunguna nitong mga congressman na nag-impeach dito kay VP Inday Sara, sila po talaga ang may burden of proof sa lahat ng mga bintang nila dito kay VP Inday Sara. Pero ang lumalabas ngayon mga kababayan, sila na nga ang mayroong burden of proof para magbintang dito kay VP Inday Sara, ay hindi pa nila dinederecho at tinutukoy kung ano talaga ang dapat malaman ng taong bayan. Bakit? Kasi andyan nga po si Colonel Lachica, ayaw nilang ipatawag. Si Beatrix at saka itong si Chihuahua, ayaw mga kababayan. Diba? Yun ang masaklap dito. Diba? Siya yung pupuntahan na ng mga ebidensya eh. Bakit ayaw niyong ipatawag? Kasi ba, matatapos na yung trial of publicity ninyo at pasikat lang ninyo? At yung pasikat ninyo niyan, gumagastos po tayo ng magkano? 25 billion araw-araw. Samantala, ang mamamayang Pilipino ay lubog sa baha at may flood control issue na mas dapat tugunan. Hindi nyo natutugunan, itong dapat nyo yung trabaho na dapat nyo tugunan, ito yung gusto ng taong bayan,
gumagastos pa kayo ng 25 million araw-araw at yung ating mga kababayan ay nawawalan ng kabuhayan, may mga nasasawi, at mayroon pong nahihirapan. This is insult adding to the injury. Sobra na po ang pahirap, sobra na po ang sakit, sobra na po ang hirap na dinaranas ng taong bayan. Ngunit heto kayo. Gusto lang ninyo magpasikat sa pamamagitan ng mga insulto kayo ng mga witnesses at ano pa, gusto lang ninyong mapatagal lang ito na alam naman ninyo na hindi makukonvict si VP Sara dahil wala kayong malinaw na ebidensya. Yun po yun, mga kababayan. Yan po ang ating nagawang reaction video dito. Ano po ang inyong masasabi sa videong ito? Huwag po kayong mahihiya mag-comment. Binabasa po natin yan katulad nga po ng inyong mga request. Patapusin ko muna ang video. Ayan, pinapatapos na natin. Ano ho? Sana wala na tayo marinig. Pero minsan talaga mga kababayan, pagka mahahaba sobra, kasi kailangan natin mag-react para maintindihan po natin. Kasi kung pamanoorin lang po natin ang video ng buo, minsan pag hindi kagad reactan, mawawala po tayo kung ano po talaga ang pinupunto natin. Okay? So sana mag-unawaan po tayo mga kababayan. Again, after all, this is reaction video. Hindi po kayo nanonood dito ng video lang. Okay? I hope na naintindihan niyo po yan. Alam ko sa mga solid DDS supporters, malawak po ang pangunawa. Katulad po ni Tatay Digong at ni VP Inday Sara. Kaya po ako, isang organic supporters, isang organic vlogger, kailanman, hindi po bayaran. Maraming salamat. Magkita tayo dyan sa susunod na pagkakataon at pakicomment nyo po sa comment section sa baba kung anong inyong masasabi. This is Bimar Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye!